Alam niyo po ba na nung mga nakaraang araw hanggang kahapon, hanggang kanina mga kababayan ay napakainit po ng usapin, di umano mga kababayan nito pong pagkaka-dismiss or nitong tawag dito, pagkakabasura ika nga mga kababayan, nito pong di umano ay dapat ay dismissal dito po kay Senator Joel Villanueva. Kung saan mga kababayan, meron pa nga po tayong nakita na paliwanag patungkol po dyan. At ang siguro ang pinagtataka ninyo kung bakit naging tahimik mga kababayan noong mga panahon na ibinasura ng dating ombudsman ito pong dismissal issue ni Senator Joel Villanueva. Dahil nga po sa mga issue mga kababayan na may kinalaman po sa kanyang paglilingkod bilang isang kongresista noong mga panahon na yon. So ngayon ito, pakinggan po natin para mas maintindihan nyo yung pag-uusapan natin mamaya. Pakinggan po natin mga kababayan na ito pong paliwanag ng Rappler patungkol po mga kababayan dito po sa Joel Villanueva's ombudsman dismissal. Kung bakit nga ba itinago mga kababayan ika nga di umano. So ito, i-play po natin. Dapat nga bang dismiss na sa serbisyo si Senator Joel Villanueva dahil sa 2016 dismissal order laban sa kanya? Ang dami-daming sides nitong issue na ito. Ano ba talaga ang totoo? Hi, ako si Jairo Boliedo, Justice Reporter at i-explain ko sa inyo. Ang mga kasong pinag-uusapan natin ngayon in relation to Senator Joel Villanueva ay may kinalaman sa pork barrel cases. Nung representative pa ng Sibak Party List, itong si Villanueva, naglabas daw yung kanyang opisina ng 10 million pesos para sa mga agricultural products ng mga farmers sa Davao Region or Region 11. Pero lumabas sa investigasyon ng ombudsman na may mga ghost beneficiaries daw itong proyekto ni Villanueva. Dahil dito, nag-rule si Ombudsman Conchita Carpio Morales noong 2016 na guilty raw itong si Villanueva at siyam na iba pa for admin cases for grave misconduct, serious dishonesty, at conduct prejudicial to the interest of the service. Ito po yung admin aspect ng kaso ni Villanueva. At usually po, kapag administrative, ang parusa ay usually suspension or pagtanggal sa serbisyo. Bukod po dito sa admin aspect, meron din pong mga criminal complaints. Makikita nyo mamaya mga kababayan na kung ano yung ginawa dito ni Samuel Martires laban kay Villanueva for graft, malversation at falsification of public documents. Bilang parusa po doon sa admin aspect ng kaso ni Villanueva, ipinag-utos po ni Ombudsman Morales ang dismissal sa service nitong si Villanueva at perpetual disqualification from holding public office. So, bakit hindi natanggal si Villanueva? Well, ang pumigil ay ang Senado. Actually, si Senate President Tito Soto na Senado daw mga kababayan yung sinasabi dito nung panahon daw po ni Tito Sen, nung si Tito Sen pa daw mga kababayan, ang Senate President ng mga panahon na yon. Pero may isa po kasi tayo nakitang paliwanag na kung tutuusin mga kababayan, ang pinakadesisyon pa rin daw talaga dyan ay nagmumula talaga mga kababayan sa ombudsman. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Nooy, Committee on Rules Chairperson ang nag-move na i-adopt ng Senate yung legal opinion na nagsasabing dapat i-oppose ng Senado ang dismissal laban kay Villanueva. Sabi ni Soto, ang Congress lang daw ang may karapatan at kapangyarihan na disiplinahin ang mga miyembro nito. Tama! Totoo mga kababayan. Tama naman yung sinasabi dito ni Tito Sen. Ang Congress lang ang may kakayanan na disiplinahin kung tutuusin yung mga miyembro po nito. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Nagbotohan ng buong Senado at lahat sila ay sumang-ayon na i-save from dismissal itong si Villanueva. By 2019, dinismiss na rin daw ni Ombudsman Samuel Martires yung criminal complaints laban dito kay Villanueva. Dapat po itong pag-dismiss ng criminal complaints laban kay Villanueva ay wala kinalaman doon sa dismissal order. Dahil yung dismissal order po na yun ay galing doon sa administrative aspect ng kaso laban dito sa senador. Since 2016, ang buong akala ng mga tao ay hindi lang ini-enforce ng Senado itong 2016 dismissal order laban kay Villanueva. Kaya nga nitong October 23, si Ombudsman Boying Remulla ay sinabing susulat siya kay Tito Soto para i-enforce daw itong dismissal laban dito sa senador. Kaso ang problema, may nangyari mga kababayan. Kasi sinasabi nung iba, diba kung matatandaan nyo kahapon, sinasabi nung iba mga kababayan na ito daw si Ombudsman Boying Remulla, masyado daw mahina mga kababayan, ito daw pong si Remulla, masyado daw pong hindi nag-iisip at padalus-dalus daw. So ngayon mga kababayan, meron po kasing nadiskubre, ito pong si Ombudsman Boying Remulla kung bakit mga kababayan hindi na matutuloy yung pagsulat niya
sa Senado about po dito sa pag-i-enforce ng dismissal ni Senator Joel Villanueva. So ngayon ipagpatuloy pa natin. But here's the interesting part. Hindi na po magsusulat si Ombudsman Boying Remulla kay Senate President Tito Sotto dahil si Ombudsman Samuel Martires ay dinismiss na ng admin case laban kay Joel Villanueva in secret. Kinumpirma po mismo ni Martires sa Rappler na grinant niya yung motion for reconsideration. Kita niyo mga kababayan yung sinasabi dito dinismiss ni Samuel Martires ng sikreto. Ano po ng sikreto? Yung criminal charge sa ombudsman ni Joel Villanueva. 'Di ba gaano to katindi mga kababayan? Tapos alam niyo pa yung pinakamasaklap, nagkaroon ng interview itong si Martires na sinasabi niya mga kababayan na hindi daw siya pro Duterte, siya daw po ay pro Marcos loyalist. Yung matandang Marcoses daw mga kababayan. Kaya wala daw dapat ipagtaka ang mamamayang Pilipino. Tapos ang sinasabi pa ni Martires mga kababayan, bakit daw lahat papunta sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte? Yun nangyayaring investigasyon ngayon. So ngayon ipagpatuloy pa natin itong si Joel Villanueva doon sa kanyang admin case. Ibig sabihin po, reverse na ang decision ni Morales doon sa admin case ni Villanueva at wala na ring epekto ang dismissal order laban dito sa senador. Ang nakapagtataka lang dito bakit hindi nag-statement itong si Villanueva when the order was granted at nung nabaliktad na yung dismissal order niya. Sabi nga ni Remulla, sabi nga mga kababayan, ito singit lang natin. Kung matatandaan nyo, di ba, nag-post itong si Sir Ronald Llamas. Wait lang, tingnan natin kung may copy tayo. Ronald Llamas. Kasi sa totoo lang mga kababayan, di ba kung tutusin dapat yun ng isa sa mga araw. Ronald. Wait lang, yan. Llamas. Yan. Tingnan natin kung may post siya. Yan. Sabi dito mga kababayan ni Sir Ronald Llamas, kung matatandaan nyo, eto. Sabi dito, hindi ba kapag ka na-reverse ang dismissal order mo, proud at masaya ka? Gusto mo ibalita sa buong mundo? Bakit yung kay Senator Joel Villanueva, sinekreto niya since 2019? Nahihiya ba siya? Di ba kung tutusin mga kababayan, normal na sa mga Pilipino na kapag halimbawa, may kaso ka, na-dismiss yung kaso mo. Ibig sabihin, acquitted ka. Di ba dapat kapag ikaw ay kilalang personalidad at since yung kaso mo ay napabalita na sa national TV para malinis mo rin yung imahe mo publicly, di ba dapat ang gagawin mo ganito? Pamamalita mo to, sasabihin mo na walang katotohanan yung mga aligasyon laban sa'yo. At dapat proud ka kasi acquitted ka. At ibig sabihin, nagsisinungaling lang yung mga nag-akusa sa'yo. Ngayon ang problema kasi dito mga kababayan, bakit pa mula nung 2019, itinago po yan ni Senator Joel Villanueva at hindi po yan gaanong napag-usapan nung mga panahon na yon. Kung tutusin, malaking scoop to, malaking issue to mga kababayan. Bakit hindi po nila ipinamalita nung mga panahon na yon? So ngayon ituloy pa natin mga kababayan. Parang secret decision daw ito. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. Diba? So, it's a surprise secret decision that came out. Chapter closed na itong pork barrel case dito kay Villanueva. Settled na hindi siya madidismiss from public service. Pero hindi nito... Alam nyo, sa totoo lang, dapat imbestigahan din ng ombudsman. Ito pong si Martires. Kasi mga kababayan, matindi po itong mga lumalabas na balitang ito. Parang ang dating pagka mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, parang protektado nitong si Samuel Martires mga kababayan. Kaya para sa akin, dapat imbestigahan din po ito ng ombudsman. Ay, shoutout kay Venerod Kuya Venerod, may galab shoutout. Sabi dito, Boss Jake, shouty. Ipatawag dapat si Martires. Kaya nga po dapat talaga maimbestigahan po siya kasi unang-una, parang ang dating naging ombudsman siya para lang protektahan yung mga kaalyado nitong si Digong. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ito mai-erase yung fact na hindi sumunod ang Senado na i-enforce yung dismissal order laban kay Villanueva mula sa isang mataas na opisina katulad ng Office of the Ombudsman. So interesting pa rin tong pag-usapan dahil paano kung maulit ito ngayon or mangyari in the future, paano ito re-resolbahin. As for Villanueva,
dawit na naman siya ulit sa isang corruption scheme, this time sa flood control. Humaharap siya sa mga... Ibig sabihin, hindi na po bago yan mga kababayan. Hindi na po bago na madawit itong si Senator Joel Villanueva kasi nung mga panahon mga kababayan noong 2016, nagkaroon pala po siya ng ganitong klase ng problema na kung saan nasangkot di umano sa graft, indirect bribery, at saka itong malversation mga kababayan. Tapos ngayon, kita nyo, nasasangkot na naman doon sa mga kickback at iba't iba pang issue. Anyway, ngayon ituloy pa natin. Reklamong graft, indirect bribery at malversation of public funds dahil daw di umano involved itong si Villanueva sa mga kickbacks sa DPWH contracts. Ngayon mga kababayan, since naging mainit po yung usapin ng di umano mga kababayan, tawag dito, secret na pagbabasura dito po sa charge laban po dito kay Villanueva, dito po sa mga kaso ni Villanueva dyan po sa ombudsman, at hindi po yan gaano na pag-usapan nung 2019 mga kababayan, at itinago po nila yan, sa madalit salita, sekreto yung ginawa ni Martires mga kababayan. Meron po tayong nakitang balita na kung saan ito daw pong palasyo ay nababahala sa umano'y secret decision ng dating ex-ombudsman kaugnay sa kaso versus Senator Joel Villanueva. So ngayon pakinggan po natin ang reaksyon ni Atty. Claire Castro mga kababayan patungkol po dito. Anyway, tuloy pa po natin. Nababahala po ang palasyo sa umano'y secret decision ng ombudsman kaugnay sa kasong malversation of public funds laban kay Senator Joel Villanueva. Sa inilabas na dokumento ni Villanueva, ibinasura ni dating Ombudsman Samuel Martires ang kasong ito noon pang 2019. Kaya nga. Bagay na ikinagulat ni Ombudsman Boying Remulla. Kasi di ba sinasabi ni Secretary Boying Remulla, lumabas lang naman daw ito mga kababayan nung nag-request siya na mag-enforce. Mga kababayan nung sumulat dito sa Senado about nga po dito sa dismissal ni Senator Joel Villanueva, at nung nakita niya mga kababayan, bigla na lang lumabas yung naging desisyon ni ex-ombudsman Samuel Martires mga kababayan na dinismiss na po pala nila ito nung panahon ng 2016. Yan nga po yung sinasabi ni dating ombudsman Morales na ginawa po nilang katatawanan yung batas nung panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anyway, pagpatuloy pa po natin. Live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ano nga ba ang reaksyon ng palasyo ukol dito sa tinatawag na secret decision daw ni dating ombudsman? Kung may gentleman's agreement, kung may secret agreement mga kababayan na pinag-uusapan noong 2024, ito naman, merong nangyari dito mga kababayan na secret decision na nangyari noong 2019 sa pag-dismiss ng mga kaso ni Senator Joel Villanueva dyan po sa ombudsman. Ganyan po katindi yung administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Anyway, pagpatuloy pa po natin. Martires. Alam mo siya kung totoo nga na secret decision yung inilabas ng ombudsman patungkol sa malversation case laban kay Senador Joel Villanueva. Ang sabi ng Malacanang dyan, nakakabahala. Hindi daw kasi dapat pinagdududahan ang ating judicial system. Pero pag nakakakita ng mga ganitong rason para magduda, abay ibang usapan na yan. Pero ang tanong dyan siya, kung maituturing pa bang valid itong desisyon ng ombudsman, kung talagang secret decision nga itong ginawa nila kay Senator Joel Villanueva. At ang isa pang tanong ay kung meron bang liability si dating ombudsman Samuel Martires kung totoo ngang inilihim itong paglalabas ng desisyon na ito. Ito yung mga bagay na hindi pa mabigyan ng komento ng Malacanang dahil kailangan pa daw malaman isa-isa at himayin yung mga detalye na bumabalot sa kasong ito. Pakinggan natin ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kung ito po ay mapapatunayang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat nagkakaroon ng pagdududa ang taumbayan sa ating justice system. Tayo na po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman Boying Remulla, imbestigahan ng malaliman upang kung anuman ang may pagkakamali.
Ang logic kasi dyan, siya importante na maipagbigay alam yung mga inilalabas sa desisyon ng korte nang sa gayon ay makagawa rin naman ng mga legal remedies yung kabilang kampo. Halimbawa ay ang pagsasampa ng motion for reconsideration. Pero maliban dyan, nagbigay din ng pahayag ang Malacanang tungkol naman doon sa inilabas ng desisyon ng Sandigan Bayan sa pagbabasura naman ng kaso laban kay Juan Ponce Enrile at mga kasamahan nito patungkol pa rin doon sa misuse of pork barrel funds. Ang sabi dyan ng Malacanang, inirerespeto nila kung ano man ang inilabas ng desisyon ng korte, pero dito nila binigyang diin na hindi naman iniimpluwensyahan ng palasyo ang anumang desisyon ng korte dahil yan ay separate branch of the government. Alam naman kasi natin lahat na nananatili pa rin bilang Chief Presidential Legal Counsel si Secretary Juan Ponce Enrile. Pero mga kababayan, no, balik tayo dun kay Senator Joel. Biruin nyo kung gaano katindi yung ginawa ni Samuel Martires, mga kababayan, noong mga panahon na nasa kapangyarihan pa itong sinadating Pangulong Duterte. Siguro marami ng mga kaalyado itong si Digong, mga kababayan, na naabswelto po dyan sa ombudsman. Kaya pala ganun na lamang po kanipis at katipid magbigay ng pahayag sa publiko ito pong ombudsman, mga kababayan, kasi ganyan pala po yung nagiging kalakaran dyan na kung saan basta kaalyado at may kaso, mga kababayan, dinidismiss ng palihim at hindi alam ng taong bayan. Parang ang nangyari dito, niloko nila ang mamamayang Pilipino Kaya nga kung tutusin, kung hindi naman talaga alam ng taong bayan yan, dapat wala pong bisa yan. Dapat ma-i-enforce po yan sa ngayon. Diba, mga kababayan, lalo na kung matibay yung ebidensya laban po dito kay kay Senator Joel. Ang problema, mga kababayan, ganun pala yung kalakaran nung mga panahon na yon. Anyway, ipagpatuloy pa po natin. Habang gumugulong ang mga usaping ito, maidagdag ko na rin siya, bukas nakatakda naman na magkaroon din ng meeting ang mga cabinet secretaries para mapag-usapan yung... Sabi ni Mameline Chavez Tamore, alam ba ni Senator Tito Soto about sa dismissal? Hindi, ang nangyari nga daw po nung umakyat sa Senado, ang sinabi ni Tito Sen at saka ng mga senador, ang dapat na kumakastigo o ika nga, doon po sa mga miyembro ng Kamara de Representantes ay walang iba kung hindi ang Kamara. At hindi dapat makailam ang Senado po dyan. Parang ganun, mga kababayan, yung sinasabi ni Tito Sen noong mga panahon na pinag-uusapan po ito. Kaya yung mga senador nagbutuhan at bumoto na isalba daw itong si Joel Villanueva sa kanyang pananagutan kasi wala nga pong kamay ang Senado para kastiguhin ito po mga kongresista. Kasi nga unang-una, ang dapat talagang kumakastigo sa mga kongresista ay ang Senado. Ang Senado, ang Kamara de Representantes, mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa po natin. Yung tungkol sa posibleng paglalabas sa publiko ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, lalo't yung ibang mga lehislador ay nagpakita na ng kanilang mga assets sa publiko. Pero hindi makakasama sa pulong na yan si Pangulong Bongbong Marcos na nakatakda naman lumipad patungong Kuala Lumpur, Malaysia para dumalo sa 47th ASEAN Summit. Siya? Maricel, para sa mga dismissal case, katulad nung kay Senator Joel Villanueva noon at na sinasabi ngayon na naging parang secret decision, ano ba talaga ang pamantayan doon? Pagka ba naglabas ng desisyon, dapat inilalathala ba ito sa media? Bakit wala halos nang nakaalam? Alam mo, siya, nananatiling pala isipan sa atin yan kung bakit walang nakaalam. Kasi may mga media members din naman na nakatutok dyan sa ombudsman. So usually, nalalaan talaga ng mga nakatutok dyan. Patungkol sa partikular na issue na yan, hindi naman yan nasagot ng Malacanang kanina. Pero kahapon, nakausap natin si dating Senador Richard Gordon, na kabilang din sa mga nagdesisyon noong... Eto, pakinggan nyo Pakinggan nyo, mga kababayan, ko ano yung sinasabi ni Gordon. Noong 2016, nang lumabas ang kaso na yan ni Senator Joel Villanueva, bahagi pa kasi siya ng upper chamber noon. At sinasabi nga niya na usual talaga, legal na hakbang talaga na kapag lumalabas ang desisyon ng isang korte, pinapublish yan. Dahil kailangan malaman din ng lahat ng kampo kung ano yung mga legal remedies na kailangan o pwede nilang gawin. Yun na nga, Maricel, ang susunod na gagawin malamang ng mga tulad ni Maricel na nakatutok po dito sa balitang ito ang alamin kung may nag-publish ba na isang media outlet ng desisyon na iyan. Yan nga pong Express Report ni Maricel. Halili. Antindi nito, mga kababayan, kaya kahit sino mababahala talaga. Naging sikreto
yung pag-dismiss ni Martires. Ngayon, ang tanong, ano ang motibo? Ano ang motibo ni Martires? Bakit naging sekreto, mga kababayan, yung pagkaka-dismiss po niya ng kasong kinakaharap ni Senator Joel Villanueva? Ito ba, tayo nagtatanong lang ha, ito po ba ay may nangyaring usapan? O ito po ba ay may kasunduan? Ako nagtatanong lang naman.